sa mga kapatid, Brad Efren Magbanyo, Brad Jaime Daaka, Brad Jan Gabriel, Brad Los, Mother Lily, Outrageous, Pag-ibig at si Brad Tabuelo. Gandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Siyempre na po medyo malilate si Brad Soro. May nasikaso po kasi kausap niya ngayon. Ngayon lang daw po hindi ko naman alam paano dito. Paano mag-screen share. Na kaya sila Brad Ryan, Brad Angel, nasa na kayo? Soro, bilisan mo. Dito. Hello po. Brad Los, pwede ka po? Salita muna, sandali. Kasi Brad Rich. Brad Los. Ay, hello po. Hello po. Magandang gabi po, Brother Ned. Magandang gabi po, mga kapatid. Kumusta po lahat? Pag-ibig Diyos ang hatid po namin sa inyo. Kumusta po sa lahat? Sige po, Brown. Salita ka lang. Para medyo, medyo alive. Kasi wala pa yung mga host natin talaga. Hindi rin ako marunong mag-host. Tulungan mo nga ako, Brad Los. Yung mga Sige po. girly. Apo, sige po. Sige po. Hindi rin po kasi ako sanay talaga as a speaker. So anyway, i-encourage po natin everyone na kung maaari po, pwede po kayong mag-share ng inyo pong mga gusto mong sabihin. Baka meron po kayong mga katanungan sa lumipas po nating Bible Talks. And kung meron po kayong mga tanong about the verses, meron po kayong gustong linawin. So maganda po mga kapatid, pwede niyo po siyang sabihin po ngayon para ma-jot down po ng ating kapatid na Arnel at ating po mapag-usapan sa mga darating pong panahon. Malinaw po natin yung ating mga gusto pong malaman po tungkol sa Biblia. Yun po. Po. Salamat po, Brad Los. Ayan. Sige po mga kapatid, open mic po kayo. Kwentuhan lang tayo. Yung pong maganda po sana ngayon, tawag dito. Ang paksa po natin dapat pag-ibig, pero may mag-share po ng isang magandang paksa, mga kapatid. Ano po siya, bagong speaker natin, magiging speaker natin. Ang paksa po yata natin is, nasaan ang Diyos nung wala pa ang langit at lupa, hindi pa niya nilalala. Di ba, ang alam natin sa MCGI, mga kapatid, di ba? Tawag dito. Nasa tinatahan ng lupa, 8:31 ba yun ang kawikaan? Pero hindi po doon. Nakatahan ng ang Diyos. Bago niya likain ang langit at lupa. Ano na po natin sa next week, ang karuktong po ng tawag ito ng paksa, yung pag-ibig. Ito po, dapat malaman natin. Ganda tong paksa na. Ewan ko kung tinalakay natin ni Brad Dark Knight dyan sa Pro-Quality. Pero tingin ko iba yung pagkakalatag niya. Ganda po to, medyo maganang konti. Pero masisiyan kayo pag narinig nyo. Sandali lang siya, pero pwede kayo magtanong mga kapatid para malaman niyo po yung gusto nyong malaman. Sensya na po, nandito po ako sa labas. Brother Arnel? Opo. Opo, brother. Sige po. Opo. Small commentary lang po about doon po sa ating magiging topic.
maging ako po, very excited po akong malaman po yan. Actually, nung pinadala nga po siya ni kapatid na Reg, tinignan ko po Opo, yung link sa YouTube kaagad. Sabi ko, mm, napakagandang po ito. Maaring hindi po lahat ng mga kapatid ay alam pa ito. Pero nung pinanood ko nga po ito sa YouTube, talagang sabi ko, napakagandang tulong. pagkaunawa nito. At sa mga kapatid po na makakapakinig ngayon, ito po is something na inyong mababalue talaga ng malaki. Dahil ang ating unang mga pinaniwalaan ay masasabi po natin na hindi po nila ito naunawa ng panahon pong iyon. Maaring hindi po talaga nila naunawa, kaya po ngayon ito ay Mm, ikagagalak po ng ating puso dahil ito po yung ating mauunawa ngayon. Kaya ito po ay isang malaking bagay na ipagpapasalamat po natin sa Diyos sa pagkasangkapan po sa ating bagong magsasalita ngayong gabi. Yun po, salamat po, Brad White Knight. Salamat po. sige po. Salamat po, Brad Los. Yun po yung ano, yung pinadala niyang link. Opo, ni-review ko rin po yun pero siya magla-live po ngayon. Eh, sabi po ni Brad Soro, ano lang po muna, record natin. Tapos, pagka abutan po ng ano, tsaka na lang i-upload. Okay lang po yun. Opo, opo, actually, nung pinapakinggan ko nga, ang dami kong eureka moments, yung bang mind-boggling moments na pag naririnig mo nung sinasabi nung nagtuturo sa YouTube, kapatid Mm, na Reg, talagang masasabi mo, oo nga, no? di Oo ba? nga, Opo. no? Talagang andun talaga yung mga aha moments. So mga kapatid, abangan po natin ito. Napakagandang Actually po, ma-share po ito. pina-screen pina-screen niya po sa akin yan. Sabi ko, pwede, pwede po. Ang ganda, sabi ko sa kanya. Ako rin po na-amaze doon sa nilatag niya po. Ang ganda nung ano, nung kinawian nung ano po, nung pinaksa niya. Maikli lang siya pero malaman, mahaba. Maano ka parang ang layo ng narating. Di ba po, Brad Luz, ano? Opo, opo. Actually, tinranscend niya even yung tinatawag na pagkaunawa sa Biblia dahil meron na rin binabanggit doon ang kapatid na about time and space. So, Mm. napakaganda po na habang nag-aaral po tayo ng Biblia, meron po tayong mga background po sa ganung na pag-uusapan. Ito po magbubukas sa inyo ng kaisipan at kamalayan na oo nga, ang lahat pala, bukod sa Biblia, ang lahat ng nilikha ng Diyos, maging ang time and space, ay correlated Mm. sa Biblia. At makikita So, po natin yung linaw na ito kapag tinalakay na po ito ng kapatid na Reg. Kaya ipagpasalamat po natin sa Diyos yung saglit na makapagsasalita sa atin ng kapatid na Reg. Malaking bagay po ito para sa ating lahat. parang naman po sa lahat ng mga kapatid na ano, pwede po kayo magtanong. Ano po namin, spread po natin yung ano, mga tanong nyo. ah, Sana tulong ng Diyos, masagot po yung mga tanong natin. Kasi sa dating ano natin masyadong madamot, parang ayaw ibigay yung ano sabi nila perlas na iniingatan. Pero ito, talagang ito ang perlas. Tayo lang makakaalam ng mga nasa Bible Talks. Di ba po, Bradley, ano? Opo, opo. Ito po talaga yung perlas at napakasarap pong maibahagi nito sa ating mga ibang mga kapwa upang yung pong katotohanan ay maipalaganap po natin. At meron po talaga sa panahon ngayon, kailangan na rin po natin talagang ah, maunawa na talagang meron po talagang mga tao na lilitaw na pinagkakalooban ng pagkaunawa ng Diyos. Hindi po nangangailangan ang taong ito o ang mga taong ito ay sugo, kundi kailangan lang po ang mga taong ito ay kinalulugdan ng Diyos. Ayon din po sa nakasulat sa Kawikaan na ang taong kinalulugdan ng Diyos ay binibigyan niya ng kaalaman, karunungan. So, hindi na po era pa ng sugo, kundi era na po ito ng mga taong mayroong mabuting kalooban na binibigyan ng Diyos ng karunungan na handang ipaglingkod ang karunungan kanilang nauunawa sa ating kapwa dahil po sa pag-ibig. At kaya po nandyan ang mga kapatid na White Knight, Brad Soro, at nandyan si kapatid na Reg para po ito ibahagi sa atin dahil nabibigyan din po sila ng pagkaunawa upang ipaglingkod po sa ating mga kapwa. Yun po. Salamat po. Siyempre po, nandiyan din po kayo, Brad Ross. Katulong din namin kayo sa mga pagbabalangkas ng mga sa tulad ng sa meditation, kasama po namin kayo. Isang malaking garangan lang po yung makasama namin kayo sa Bible. Ay, mas So, malaking sana, karangalan po. Opo, mas malaking karangalan po na makabahagi po sa inyo. Kabila po ng aking kaliitan po. Salamat po. salamat po sa Diyos. Ayan, nadagdagan na tayo ng mga speaker, mga kapatid. Sana si
Brad Edison. Pwede po kayong mag-share. Mother Lily. Pwede po kayong mag-share. Pwede po kayong sumama sa aralan para kasi nakikita ko naman mga sana magkaayos na kayo ni Brad Alvin. Kasi nandun din ako sa group. Kaya nalulungkot po ako sa nangyari sa inyo. Pasensya na po. Papasiglan. Sana magpatawaran na lang po tayo mga kapatid. Ano po? Sayang maganda yung paksa ngayon. Soro. Si Brad Angel wala pa rin. Para maumpisa na natin yung awitan. Si Brad Reds wala pa rin. Sandali lang. Magandang gabi, Brother Del. Brother Del, pwede bang samahan nyo kami mag-post dito? Wala pa po si Brad Soro, sa labas pa siya. Hindi lang po sa atin. Good evening po, Brad. Dark Knight. Ay, White Knight, sorry. Sige po. Sige po. Sige po, salita po kayo. Para, kaya nyo po screen share para sa Naka-cellphone hinihintay lang. natin. Naka-cellphone lang ako, Brad White Knight eh. Sa labas pa rin ako. Ayun, si Brad Alvin nandito. Brad Alvin, ng gabi.
Oo, maingay dito, bro. Mamaya na lang magsasalita. Maingay eh. Oo nga, Mamaya dito din konti. sa atin. Mamaya konti Palabas, pagka ano. palabas din po kasi ako eh. Pasensya na kayo mga kapatid. Nakarinig kayo ng mga background na ingay. Sige po, Brad Loss, good evening. Kagigising ko lang, pasensya na. puro mga busy yung mga kasama natin eh. Lahat ng mga ano na, mga, ano po natin, wala eh. Then, Fred Bernardo, wala rin. Sino pa pang, pero mamaya-maya pa eh. Ayan. Yan na po si Brad Reds. Pasok na siya. Ano na, nag-thumbs up na po. Ay, magandang gabi po, Brad Reg. Pwede po kayong ano, lahat naman tayo din pwede mag-open. Reg, dito na po. Bro. Apo, Magandang, magandang gabi po. magandang Ah, gabi. pasensya na po, wala po si Brad Soro eh, pero sabi niya eh, ano ko daw muna para wala na si Brad Angel para mag-share ng ano, para may awitan po tayo. Pero kung Mm, ano, kung kapang awitan, mananalangin pa po. Ayun, si Skady Rock. Si Skady Rock, basta po. Brad Jaime Daaka, si Faithful. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sige po. Magandang gabi po. Ay, Si basta Brad po. Bernardo, bakit wala, bro? Binatama atin ah. Offline po eh. Wala po yatang ano eh. Sabi, Internet? binigyan na siya ng... Opo, Walang internet. Eh, dito nung nakaraan ng Wednesday, dito ko siya pinadala sa bahay. Wala. Medyo medyo malapit-lapit. Walking distance din Papuntay mo lang. na lang sa bahay nyo, bro. Papuntay mo lang dyan. Hindi nga makontak ko eh. I-chinat ko na nga. Ay, kala po, bro. Babalik ako. Lalabas lang ako saglit. Sige po, ano lang kayo dyan. Baka ano naman to eh. Ano ba pwede nating ano?
Pasensya na mga kapatid, hindi ako marunong mag-host. Tsaka nandito pa rin po ako sa labas. Naalala ko lang po yung mga kapatid na papasok. Ito po yung tambayan natin, no? Ito rin po yung ID number, ito rin yung passport. Yan. Yan po yung ano ni-request ni Brother Del. Pagka meron po kayong mga problema, dito po natin pag-usapan. Chat niyo lang po yung mga kapatid natin ng amin. Po. Problema. Spiritual. Huwag lang po sa pera. Kapatid, mahirap lang po tayo rin. Lang po tayo mahirap. Wala naman po tayong kapuluyan dito. Ano lang po tayo, tawag dito, nag-aaliw at inaaliw tayo ng Santong Espiritu. At tinuturuan tayo paano tayo mag-connect, mag-connect sa ating Panginoong Diyos. Hindi katulad sa dati natin pinanggalingan. Brad Arnel, Oo, ano Sige pong po. sabi ni Brad Zorro? Pero magpapaksa po siya ng continuation? Magpapaksa po Ah, siya. ngayon po meron tayong invite na speaker po. Ah, Apo, may ibang paksa po. Baka next week na po natin ituloy yung yung sa pag-ibig. Po yun eh. Yung unang ano lang natin ng talakay ni Brad Soro noon, di ba? Unang segment ng tungkol sa pag-ibig. Yung iintayin pa rin po ba natin siya? Kung may iba pala tayong guest speaker. sabi po niya eh, Ah, okay. kung wala pa si Brad Angel eh. Dapat mag-awitan na po. Pwede ba tayong umawit muna kahit wala pong tugtog? Ano bang alam niyong awit? Huh? Tapos na po tayo, panalangin. Dali lang po Dali lang po. Sige po. Sabi
Siguro po pwede na natin umpisahan muna ngayon. Kapatid, dalangin po muna tayo tapos umpisahan na po ni Brad Rich yung yung paksa po. Hello? Diyan pa po kayo, mga kapatid? Sis KD, Radlos, nandito na po ako. Sige po, bro. Sige po. Lingkod po tayo mga kapatid. Pauna ko na lang po yung panalangin natin para maumpisa na po yung yung ating pag-aaralan na ibinahagi po ng ating bisita ngayon. Sana pagpasensya niyo na po yung maibabahagi namin sa inyo. Sige po, manalangin po tayo. Panginoong Diyos, mandakil at makapangyarihan sa lahat, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, kami po una sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa iyo, Ama, ng maraming salamat. Sa lahat po ng iyong mga kabutihan at kagandahang loob. Sa lahat po ng iyong mga pagliligtas sa amin. Pagtatawid sa buong maghapon ng aming paggawa. Panginoon, tanggapin mo po mula sa aming mga puso ang aming walang hanggang pagpapasalamat. Pagtanaw ng utang na loob. Pinupuri namin at sinasamba. Niluwalhati at dinadakila ang dakila ang pangalan ng aming mga puso at isip sa espiritu at katotohanan. Ang Panginoon, kung may nakikita ka karumihan sa aming mga puso, sana po linisin po. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang sa aming kapatid, kapwa-tao, sa aming mga mahal sa buhay. Sana po, paano kami nagpatawad na sa mga nagkasala sa amin, gayon mo rin po kami patawarin, Ama. Kung may itatakwil sa buhay na ito, sana kahabagan mo kang panahon. Marami po kaming kahilingan sa iyo sa gabi po ito. Unang-una, yung mga kapatid namin may mga karamdaman, sana pagaling sila, Ama. Ipuin po ng iyong makapangyarihang kapal. Sana po, samahan mo po ang aming tagapagsalita ngayon, ang iyong mga katwiran. Bigyan mo po siya ng bibig na may karunungan, Panginoon, na maitawid sa amin na maunawaan namin ng buong puso ang iyong mga salita. Mabahala ka na po sa aming lahat. Alam namin na ano pa man ang mga kahilingan ito'y ipagkakaloob mo po. Nakasang-ayon lamang po ng nakaloob. Hiniling namin sa iyo, Panginoon, ang iyong basbas at bendisyon at ang paggabay po ng iyong banal na espiritu at ang pag-iingat po ng iyong mga banal na anghel sa aming mga paligid. Po'y aming hinihiling sa iyo, higit sa kahisambitin ng amin. Pinagkaloob mo po ang lahat ng bagay na kasang-ayon ng nakaloob. Salamat po ng maraming salamat sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Po, magandang gabi po mga kapatid. Pinakikilala ko po sa inyo ang ating tagapagsalita ngayon na magtatawid ng ating paksa. Siya po si Brad Reds. Hindi po siya MC. Ay, mga kapatid. Magandang gabi po sa inyo lahat. Okay po, sige. Brad. Maliwanag naman, Brad Arnel. Opo, medyo lakasan niyo lang po yung yung mic. Medyo mahina-hina. Pero loud, clear naman po siya. Sige po. Okay, oo. Good evening, mga brothers and sisters. Good evening, Brad Arnel. Okay. Isa munang disclaimer, hindi ko kino-consider yung sarili ko na isang preacher, no? Ang style ko kasi more on conversational, informal. Yung parang kausap ko lang sila Brad Arnel o si Brad Alvin, ganun. Parang sharing lang. Yan, Siguro ang pinakamalaking naging audience ko 3 o 4 siguro. Matagal na 'yun, Hindi ko rin kaya yung ginagawa ni Brad Soro na impromptu, no? Ako I have to prepare. Kailangan ihanda ko yung sabi kasi hindi ko nga ginagawa ito .
Mostly nagsusulat lang ako. Hindi ko pa nga nabasa ang Bible ng cover to cover. No? Pero Pero, may alam ako, pero per topic ang alam ko, per topic. ah, At yun nga, sabi ni Brad Arnel, hindi rin ako naging member ni International Preacher. No, hindi. Kilala na nila yun, iba yun ang code International Preacher. Although naging pundasyon ko si International Preacher, hindi ako tumigil doon. No? Kumbaga, I've expanded my horizons. Natuto din ako sa iba. No? Isa pa, mga brothers and sisters, hindi ko rin makiklaim sa sarili ko na ako ay yung ginagabayan ng Holy Spirit, kasi cringy nga eh. Naririnig ko yan sa iba, madalas ko yung naririnig doon sa kalaban ng Magtsohin, si Worldwide Preacher, na siya daw ay ginagabayan ng Holy Spirit. Talaga lang, paano mo nasabi, di ba? Kung meron kang claim na gano'n, nagsabi ba sa'yo ang Holy Spirit? Binulungan ka ba? No, para mag-claim ka sa sarili mo na ikaw ay ginagabayan ng Holy Spirit. Hindi ko magets di ba? Ano yun, feeling mo lang, ganun, gusto mo lang sabihin, parang, lumalabas, tooting your own horn, nagbubuhat ka ng sarili mong bangko. Tapos, may nagtanong pa nga, natatandaan ko to, na-record ko pa nga, na may nagtanong kay Worldwide Preacher, paano ba namin malalaman na kami ay ginagabayan ng Holy Spirit? Ang sagot niya, kung nagbasa kayo ng Biblia at yung unawa nyo ay kapareho ng unawa ko, yun, ginagabayan kayo ng Holy Spirit. Talaga, ikaw pala ang batayan ng totoo. Di ba? Ikaw pala ang batayan ng totoo. Si Worldwide Preacher, sinasabi na yun. Na kung tutuusin yung pinagsasabi niya, napulot niya rin lang naman yun. Kaya nga sabi namin dati, kasi nung ipipreach na siya nun hindi Holy Spirit ang gumagabay niya. Ginagabayan niya ng internet, hindi ng Holy Spirit. Pareho lang naman kami. Nagbabasa din ako dun Ang diferensya lang, ang pinili niyang stand sa paniniwala ko, mali. Kumbaga, pipili na lang siya, mali pa yung pinili niya. Sa paniniwala ko, So, yun. Siguro ang difference lang yung na nakikita ko discernment, Sa dami kasi ng makukuhang information online, alin doon ang tama? Alin ang mali? Di ba? So, discernment, tsaka critical thinking. Critical thinking. Talagang, effortan mo. Gusto mo ng totoo effortan mo. Ganun, ang stand ko kasi diyan mga bros, mga sis, ang pagdating sa tao, sa knowledge, don't be a follower, be a student. Don't be a follower, be a student. Kasi kung follower ka lang, baka mali yung ma-follow mo, follow ka pa din ng follow. Kung student ka, ang habol mo matuto, maging maalam, yung sinistik mo siyempre yung totoo. Hindi ka doon sa tao nakatingin, doon sa kaalaman, hindi doon sa pagpapahanga. Kumbaga, walang emotions, yung objective ka lang, yun lang natututunan mo. Alam kasi yung truth sa Bible, evergreen content yan Laging mayroong Bible So, kapag nailatag mo yan ng tama, naisulat mo, naipresent mo, naipublish mo, andyan na yan, truth na yan. Diba wala ka na sa mundo, mapapakinabangan pa rin ng iba yan, Kasi yung sabi lang ng tao, daldal lang ng tao, opinion ng tao, lumilipas yun kumukupas, pero para mailatag mo yung totoo na nasa Bible, okay yun, Lumiwanag na sa isip mo, tapos kapag nabasa ng iba, at least may sila,
alternate view o alternative na pwede na lang pag-isipan kung totoo o hindi, no? Kasi yung Bible issues na yun, after how many years, pag-uusapan pa rin ng tao yan eh. Wala na tayo dito sa mundo, topic pa din yan, ano? Ba, at least man lang minsan sa buhay mo na dadaan ka sa mundo, meron kang ambag. Siyempre, yung ambag mo, nakabatay dapat sa Bible, ano? Kaya okay din to, itong ganitong format, yung ginagawa ni Brad Soro dito sa Bible Talks, ano? Kasi yung content, andyan na yan eh, evergreen content na yan. Kahit lumipas sa maraming taon, laging relevant yung Bible topics, ano? Na yan, hindi maluluma, papakinabangan ng ano, future generations to come. Di ba, no? So okay na yan, ano? Ang topic na ipe-present ko, no? Yung tanong ng international preacher, ano? 2 dekada na nakakalipas. Ang tagal na. Naging controversial na tanong. Ano? Hinipe kasi, no? Hinipe. I think alam naman dito ng karamihan yan. No? Nasaan ang Diyos nung hindi pa niya nililikha ang langit at lupa? Ano? Ngayon, nung sinagot ito ni international preacher, ano? Maraming naniwala. Hindi mo naman masisisi kasi nga, ay sa pananampalataya yan eh. Hindi ka naman nakikinig doon para maghanap ng mali. Naniniwala ka kasi na authority siya. Kaya nga appeal to authority. Hindi mo na kine-question yung sinabi niya. Pinaniniwalaan mo na lang. Ako nga, ganun din nung panahon na yon, ano? Kasi nga, tingin mo sa kanya, authority. So parang yan yung kunwari, nasa Divisoria ka. Nagka-canvas ka ng paninda mo. Naghahanap ka ng murang supplier, may nakita ka. Diba? Naging suki ka doon. Doon ka na lang bumibili. Naging suki mo nga eh. Mura sa kanila. Nakasanayan mo na. Pero hindi mo alam. Hindi mo napapansin. Habang lumilipas ang taon, minamahalan ka na pala kapag nagbebenta sa'yo. No? Hindi mo namamalayan. Kasi nga, nagtitiwala ka na eh. Hindi ka na nag-canvas eh, di ba? So, ang moral of the lesson doon, maging maagap ka, no? Huwag kang pakampante. Kasi kahit nabasuki mo na yan eh, no? Once in a while, i-double check mo yung presyo sa iba. Baka mamaya, minamahalan ka na, hindi mo alam. Kung ita-translate mo yan doon sa pastor, dapat may critical thinking ka lagi, no? Lagi may question sa isip mo. Kasi baka niloloko ka na eh, hindi mo pa alam eh. Siyempre, ang tao, nagbabago din ang puso niya. No? Yung mabuti, pwedeng maging masama. So, on the lookout ka lagi. Kumbaga, alerto ka. Yun yun. So, don't be a follower, be a student. Diba? Huwag ka sa tao doon tumingin, sa aral. So, saan nakatahan ng Diyos nung hindi pa niya nililikha ang langit at ang lupa? No? Ito, no? Ayan, dati may sinasabi si international preacher, kapag tinatanong sa kanya, saan nakatahan ng Diyos? Hindi pa niya nililikha ang langit at ang lupa. Eventually, sinagot niya eh. Pagkatapos ng maraming taon. Napanood ko pa nga yan nung sinagot niya eh. So, RJ yata yun eh. So, 8:31 na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. Siyempre, alam na yan ang karamihan. Ang tagal na nun eh, lalo na nung mga matatagal na dyan. Ayan daw ang sagot, sabi niya. 8:31, yan Ang Diyos, nung wala pang langit at lupa, andun sa kanyang tinatahanang lupa. 8:31 ng Kawikaan. So, ang tanong, tama ba yan? Sagot na yan kung Biblia ang batayan. So, tingnan natin, objective ito, Gagamit lang tayo ng logic. Critical thinking, yung context, tsaka kung ano yung sinasabi ng Bible. So, ang reasoning ni international preacher dyan, ang Diyos daw may tinatahanang lupa. Andun daw ang Diyos, nung hindi pa niya nililikha ang langit at lupa. Ayan, kung kahit ngayon nasa YouTube yung old videos, ni international preacher, sinisimulang basahin niya sa 22, dire-diretso yan, hanggang 31, pero puputulin niya dun sa salitang tinatahanan lupa.
Diyan na niya puputulin kahit hindi naman period yung nandoon. Ano. May dahilan na ano, kung bakit gano'n. Ang ginagawa niya, makita natin yun mamaya. Ngayon, ito ang premise dyan. Ano. A-analyze mo yung tanong. Di ba? Kung tanong, saan nakatahan ng Diyos nung hindi pa niya nililikha ang langit at lupa? Dapat, logically, dapat kung sa Biblia mo kukunin ang sagot dapat dun sa puntong wala pang langit at lupa. Kasi yun yung tanong eh. Saan nakatahan ng Diyos nung hindi pa niya nililikha ang langit at lupa? Kukunin mo rin sa puntong wala pang langit at lupa. Logically, dapat gano'n, di ba? So, i-test natin, gawin natin pamantayan yan, yung premise na yan. Ano? So, tingnan natin yung verse, at yung surrounding verses, no? Umpisahan natin dun sa 27 ng Kawikaan, 8, papuntang 31, ano? So, tandaan natin, ang puntong hinahanap natin, dapat wala pang langit at lupa, no? Dahil ang tanong saan nakatahan ng Diyos nung hindi pa niya nililikha ang langit at lupa? Ito, 8:27 ng Kawikaan. Di ba? Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Ngayon, magtatanong tayo. Sa 8:27, naitatag na ba ang langit? Naitatag na. Kaya nga sinabing, nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. So, sa 8:27, may langit na. Oo, may langit na, naitatag na nga. Maliwanag yan sa 8:27. Progressive ito umaandar yan From 8:22 papuntang 31. So, 8:28. Nang kanyang pagtibayin ang langit sa taas nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. So, babalik tayo doon sa tanong. Doon sa 8:28, napagtibay na ba ang langit sa itaas? Oo, napagtibay na. Kaya nga sinabing nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas. So, hindi lang naitatag ang langit, napagtibay pa. Di ba? So, 8:29 naman, kasunod lang. Nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos. Nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Ayan. Sa 8:29, ang dagat ba nabigyan na ng kanyang hangganan? Ang sagot na bigyan na. Kaya nga sinabing, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan. So sa 8:29, may dagat na meron na. May hangganan na nga Maliwanag yun. Wala na siguro mas liliwanag pa dyan. Maliwanag yun. Sa 29, naiayos na ba ang mga patibayan ng lupa? Sagot na iayos niya. Kaya nga sabi, ng kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. So, ibig ba sabihin may lupa na? Meron na. May patibayan na nga So dito na tayo sa 30, 8:30. Nasa siping nga niya ako na gaya ng mantalinong manggagawa. Ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. Sa 31, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. At ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Dito sa 8:31, may kaaliwan na ba si Kristo? Meron na. Kaya nga sinabing, ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. So dito sa 8:31, may tao na. Meron na, hindi lang isa, may mga anak pa. Yun nga yung kaaliwan ni Kristo. No? So clearly, diyan sa puntong yan, may tao na, may dagat na, may lupa na, may mga hangganan na nga Kaya pinubutol basahin ni international preacher yan doon sa kanyang tinatahan ng lupa. Kasi kasunod doon mababasa mo, may mga tao na, may mga anak na nga. No? So kung at this point, may mga tao na, therefore may langit at lupa na din, doon titira. So para sabihin na ang sagot sa tanong na, saan nakatahan ng Diyos nung hindi pa niya nililikha ang langit at lupa? Ang sagot daw nasa 8:31 na nasa kanyang tinatahan ng lupa ay hindi valid.
Bakit? Kasi nga at this point, may mga tao na, therefore may langit at lupa na. Ba't mo kukunin ang sagot, di ba? Siguro ang tanong, ba't madami na paniwala na ang Diyos nga nasa kanyang tinatahanang lupa? Nung sinabi yun, ba't di napansin? Kasi partly because the way it was presented, nakuha out of context eh. Naputol yung verse eh. Nag-emphasize dun sa kanyang tinatahanang lupa. So, tumatak sa isip ng tao na dun nga, naputol eh. Not considering na sa kasunod ng phrase, hindi period, kama nandun, na nagsasabi na may mga anak na ng mga tao. Di ba? So, basahin natin ulit, 8:31, no, nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. At ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Ang sabi sa talata, sa Diyos ang tinatahanang lupa. Kaya nga ang bagit kanyang tinatahanang lupa. That is for sure. Kanya eh. Sa Diyos naman talaga ang lupa. Unang Korinto 10:26. No, ang sabi, 10:26 ng 1 Corinthians, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan ng naririto. Maliwanag ha. Ang lupa, talagang sa Diyos yan. At yung kabuuan nung nandun. No? Ang naging maling impression doon sa kanyang tinatahan ng lupa, Diyos ang nakatahan. Yun ang lumalabas. Diyos ang nakatahan doon. No? Kung titingnan natin sa King James Version ng 8:31, rejoicing in the habitable part of His earth. And my delights were with the sons of men. Yan yung 8:31 ng Proverbs. So, bakit sinasabi dyan na rejoicing in the habitable part of His earth? Tama naman eh, His earth. Dahil Diyos ang nagmamay-ari ng earth. Rejoicing in the habitable part. Tama pa rin. Dahil talagang may habitable part ang earth na ginawa ng Diyos. Hindi naman lahat ng parts ng earth ay pwedeng tahanan ng tao. No? Katulad nung hindi naman pwedeng tumahan ng tao sa ilalim ng dagat. Although part ng earth ang dagat. Eto, no, pwede nyo i-check kung babasahin natin yung iba-ibang sali ng 8:31. Makikita natin dyan yung diwa na yung earth na tinutukoy dyan ay yung literal earth na tinatahanan ng tao. Rejoicing in His inhabited world and delighting in the children of man. So yung world na ginawa ng Diyos, inhabited yun. Hindi ng Diyos, kundi ng children of man. Hindi ibig sabihin sa talata na ang Diyos ang nakatahan dun sa lupa. Na walang pinagkaiba yun, dun sa halimbawa na. Sa iyong tinatahan ng bahay. Ibig sabihin, may bahay ka at may nakatahan dun. Not necessarily ikaw yung nakatahan, pero sa iyo yung bahay. Di ba? At ang lupa naman talaga yun, ginawa ng Diyos para tao ang tumahan. 45:18 ng Isaiah. 45:18 na Isaiah, sabi, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, na lumikha ng langit, na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon, na kanyang itinatag at hindi niya nilikha na sira, na kanyang inanyuan upang tahanan. Ako ang Panginoon at wala nang iba. Tapos dun sa Gawa, 17:26, at ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at mga hangganan ng kanilang tahanan. Ang point doon, maliwanag na ang taong nakatahan sa lupa. It was designed that way. Tao talaga nakatahan. So, ayan, check nyo. Yung 8:31, ibang sali niyan. Sa internet meron yan. Talaga ang diwa nun ay tao ang nakatahan. Yan. Ang claim ni international preacher
Diyos ang nakatahan eh. So, isipin mo na lang anong probability na si international preacher lang ang tama at mali silang lahat. O tama sila at mali si international preacher. Di ba? Yung probability lang na ganun. Wala ako sinasabi kung sino tama o mali. Alam niyo yung sagot ko ano yung probability nun, di ba? Ngayon, alam na natin, no, ang sagot sa tanong ni international preacher, hindi matatagpuan sa 8:31. Wala doon, hindi yun eh. Kasi nga may langit at lupa na nun eh. So it begs the question, saan nakatahan ng Diyos nung hindi pa niya nililikha ang langit at lupa? So tandaan natin, kung ganyan ang tanong, dapat ang sagot, kukunin natin doon sa puntong wala pang langit at lupa. Yan yung premise eh. Yun yung qualifier eh, na ginamit natin. So, mag-iisip ka. Isipin mo, ang tanong, at what point sa Biblia, wala pang langit at lupa? Saan yun? Siguro kapag nahanap natin yun, doon natin makikita kung saan nakatahan ng Diyos nang wala pang langit at lupa. So, saan sa Biblia wala pang langit at lupa? E di sagot, di before creation ng langit at lupa. Common sense yun, di ba? Kailan ang puntong wala pang langit at lupa? E di yung puntong hindi pa nalilikha ang langit at lupa. Kailan yun? E di before creation. Yun yung puntong wala pang langit at lupa. So, saan sa Bible binabanggit ang creation? Genesis 1:1, di ba? Andun ang creation eh. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sa Tagalog, di ba? So, binabanggit ang creation, Genesis 1:1, So, tatanong mo, binasa mo yung Genesis 1, tatanong mo, ano ba nilikha ng Diyos sa Genesis 1:1? Di ang sagot, ang langit at ang lupa. Diyan nag-start sa Genesis 1:1. At face value. Pero kung iisipin mo, lalaliman mo, in Genesis 1:1, hindi lang heavens and earth ang nilikha. Sabi, in the beginning, Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Kung titingnan natin yung mas malalim na kahulugan, pag sinabi mong Genesis 1:1, in the beginning, ano ba yun? Yun yung time. God created the heaven. So, ni heaven, yun yung space. And the earth, yun yung matter. So, dyan sa Genesis 1:1, kinreate din pala ng Diyos ang time, space, and matter. Ngayon, kung iisipin natin kung saan nakatahan ng Diyos before creation or before time, space, and matter, dapat yung tahanan na yun ng Diyos, no? Beyond time, space, and matter. Hindi siya sakop ng time, space, and matter. Eh ano ba yun? Yung beyond time, space, and matter na tinatahanan ng Diyos. Ano ba yun? Siyempre, common sense din na sagot. Yun yung walang hanggan. Yung walang hanggan o eternity, hindi sakop ng time, space, and matter. Kaya nung hindi pa nalilikha ang langit at ang lupa, ang Diyos nakatahan sa walang hanggan. Pwede may magtanong, pwede bang tahanan na walang hanggan? Siguro kung iisipin ng tao, parang imposible. Pero sa Diyos, posible yun. So, siguro tatanungin pa, ano bang patunay? Na before creation o before time, space, and matter, walang hanggan na nandun. Ano bang patunay na walang hanggan na nandun? So, basahin muna natin, Mika 5:10.
No? Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. No? So kung naniniwala tayo na yung nasa Mika 5:2 si Jesus Christ, I think majority sa atin gano'n naman ang belief. No? Kung naniniwala tayo na ang Kristo ipinanganak before creation, kasi sa atin, ang foundation natin, eternal sonship of Christ. Kasi mayroong incarnational sonship of Christ na ang Jesus Christ daw, pinanganak lang nung nailabas ni Maria. Pero ibang topic yun. Sa atin, I think common sa atin lahat. Eternal sonship of Christ tayo. No? Naniniwala tayo na ang Kristo pinanganak before creation. Yan ang sinasabi ng Bible. Ang pinagbuhatan niya ay mula ng una. Mula ng walang hanggan. So before ang creation, ang nandun, walang hanggan. Maliwanag sa Bible yun. Walang hanggan ang tawag mo doon sa wala pang creation. Yung period na yun. Eternity. That is before Genesis 1:1. Doon nakatahan ng Diyos nung hindi pa niya nalilikha ang langit at lupa. Hindi mo na kailangan basahin letter for letter, na doon nakatahan ng Diyos. Kasi common sense na yun eh. Yun, may mababasa na tayo. Madagdag ko lang kapatid, ayan po, 57:15. Letra po nakalagay. Tumatahan sa walang hanggan. Sorry po. Opo. Yun, tama yun. Nandun, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan. Di ba? Na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako. Nakasama rin yan na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob. Upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso na nagsisisi. No? Sa King James Version, for thus saith the high and lofty one that inhabited eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. No? So maliwanag, ang Diyos tumatahan sa walang hanggan. Natatahanan nga, nakasulat eh. Kahit naman wala pang langit at lupa, may walang hanggan na eh. No? Kaya it makes sense na wala pang langit at lupa, doon siya nakatahan. Kaya para sabihin mo na ang Diyos nakatahan sa kanyang tinatahan ng lupa, nung hindi pa niya nililikha ang langit at lupa, mali yun. Kasi doon pa lang sasagot eh. Kanyang tinatahan ng lupa. Lupa yun eh. Dapat nga, hindi pa nalilikha ang langit at lupa. Diba? Sagot mo lupa. Diba? Ganon yun. So ang Diyos, nung wala pang langit at lupa, nakatahan sa walang hanggan. Yan ang maliwanag, no, na sinasabi ng Bible. Ngayon, although ang lupa ay sa Diyos, it doesn't follow na Diyos din ang tatahan sa lupa o sa earth. Kasi ang nakatahan dyan, mga anak ng mga tao. Pero nirule out ba natin ang Diyos pwedeng tumahan sa lupa o sa earth na ginawa niya? Sagot hindi, siyempre. No? Ang Diyos pwede ding tumahan sa lupa o sa earth na nilikha niya. Pero in its spiritual sense. Kasi in its literal sense, ang Diyos hindi tatahan sa lupa o dito sa earth na tinatahanan ng mga tao. Dahil kung sa langit niya, hindi magkasya ang Diyos. Sa 1 Kings 8:27. Ngunit katotohanan bang tatahan ang Diyos sa lupa? Narito sa langit ng mga langit ay hindi ka magkasya. Gaano pa sa bahay na ito na aking tinayo. So, isang basis yan, mababasa natin na hindi tatahan ng Diyos sa lupa. In its literal sense, yung being ng Diyos, yung Diyos sa kataas-taasan, hindi tatahan sa lupa
o sa mga bahay na gawa ng mga kamay. Sa 748 ng Acts. Bagamat ang kataas-taasan hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng kamay. Gaya ng sinasabi ng propeta. Pero in its spiritual sense, ang Diyos ba pwedeng tumahan sa kanyang lupa? Katulad ng nababasa sa 8:31? Pwede ba? So, eto no. Makakatahan siya papaano? 1 Corinthians 3:16. Sabi doon, hindi ba ganyan nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ay, yung pala, ang Diyos pala pwedeng tumahan sa lupa. Ang Diyos pala, may habitable part of His earth. At ang habitable part ng earth para sa Diyos, yung mga tao, yung puso ng tao. Sino ba to? Yung mga taong ito natatahanan ng Diyos. Na siya ding kinaliwan ni Kristo. Lahat ba ng tao? Sa 1:14-23, John 14:23 sabi, sumagot si Jesus, sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y iibigin ng aking ama. At kami pasa sa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Tao yan, gagawing tahanan ng Diyos. Yung tao, nasa lupa yun eh. Yung tao na nasa lupa, yun yung habitable part ng earth para sa Diyos. Spiritually. Di ba? Eh, anong klaseng tahanan ba? No? Yung tatahanan ng Ama at ni Kristo. Tulad ng sinabi natin kanina. So sa Efeso 2:22, ang sabi doon, nasa kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kinwalify ng Diyos. Ano? Yung tao, pwedeng maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Although ang Diyos, in its literal sense, hindi tatahan yan sa lupa na kanyang nilikha. No? Pero tatahan siya sa lupa na kanyang nilikha in its spiritual sense. Yun sa pamamagitan ng mga tao. No? So, eventually, sa future, pag itong mga taong ito na tinatahanan ng Ama at Anak, nagkasama-sama, sila magiging bayan ng Diyos at ang Diyos mananahan sa kanila. Sa Apokalipsis 21:3, narinig kong isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya. At ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. No? So ayan, ano nakikita natin, ang Diyos pwedeng manahan sa lupa sa pamamagitan ng mga tao. No? Kaya in essence, ano, parang natupad yung prophecy. Kung matatawag natin prophecy, ang 8:31 ng Proverbs. Rejoicing in the habitable part of His earth, and my delights were with the sons of men. Ang Diyos, Ama at si Kristo, tumatahan sa mga sons of men na siyang kaaliwan ni Kristo. So yung talatang 8:31 ng Proverbs, merong literal meaning, merong spiritual meaning, parehong may paliwanag. So, in its literal sense, ang Diyos hindi tatahan doon. Yung kanyang being. No? Tumatahan siya sa walang hanggan. Pero in its spiritual sense, pwedeng tumahan ang Diyos sa tao. Kasi yung tao, nasa earth, yung habitable part ng earth,
yung tao yun, pwedeng Diyos ang tumahan doon, spiritually. So yun, Brad Zorro, doon na natatapos yung latag.